Kasaysayan. Noong 1956, pinaglaban ni Senador Claro Enrecto at Jose P. Laurel ang isang batas na titiyak na hindi malilimutan ng mga kabataan ang diwa ng nasyonalismo. At noong June 12, 1956, naisabatas ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Kailangang hindi mawala ang diwa ng nasyonalismo. Ang kabataan ay kailangan basahin ang Rizal. Oo, ang kanyang mga akda ang magbubukas sa kanila ng katotohanan at pagmamahal sa bayan. Dalawa ang pangunahing probisyon ng Rizal Law. Ituro sa lahat ng paaralan ang buhay at akda ni Dr. Jose Rizal. At tiyaking may kopya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa mga aklatan para sa lahat ng mag-aaral. Sa panahon ng laganap ng misinformasyon, higit na mahalaga ang Rizal Law dahil tinuturo ito na suriin ang lipunan, alamin ang katotohanan, at huwag maging bulag sa hamon ng kasalukuyan. Ang patuloy na pag-iral ng korupsyon, pang-aabuso ng kapangyarihan, at kawalan ng pananagutan sa pamahalaan. Mga isyong hindi nalalayo sa panahong kinaharap ni Rizal, na kapag ang iilan ipinipiling magsamantala at ang bayan ang nagdurusa. Kaya't ang Rizal Law ay nagsisilbing paalala, ang edukasyon at katotohanan ang pinakamabisang sandata laban sa kawalang katarungan. Ang dami ng kumakalat na fake news tungkol sa kasaysayan. Alin ba ang totoo? Hindi natatapos sa pagbabasa ang Rizal Law. Dapat natin tong isabuhay. Basahin ang Rizal. Alamin ang kasaysayan. Isabuhay ang pagkamakabayan. Dahil tayo ang pag-asa ng bayan.